Good morning. Tapos na kami sa San Juan Lake. Paalis na kami. Sa ngayon, pupunta na kami sa Sakaya na puntang Alishan. This is the end of our San Juan Lake trip. Okay, stop muna tayo for a while. Appreciate muna natin yung view bago umalis. Ganda? This place is so beautiful. Peaceful, no? So nice. Nakadagdag pa ng parang mystery mist-covered mountain. Ng first bus, maaga pa. Mahaba pala. Oh. Nakakahingal yung going up. We're waiting for the bus. 7 a.m. yung dating dito, sabi sa bus schedule. 6:17 pa lang. Na-appreciate ko yung nakikita natin yung lugar right before it wakes up. Ay, na-appreciate ko yung lugar right before it wakes up. Sobrang lamig. Ano bang temperature ngayon? Siguro mga 19, 18. Okay, kain muna kami. Ako naghihintay. O naghihiri ulit. Yun lang yung bukas eh. Family Mart tsaka 7-Eleven. Kamusta yung amoy? Hindi masyado. Wala. Actually, wala akong naamoy. Okay. Or na-immune na ako. Baka na-immune ka na. After the 5th day, no? Oo. Parang kailangan mo nang tanggalin ito. Yung tape. Ito is trouble. Parang itong Wyndham Hotel yung no? Hindi pala. Ito? Lea. Yung Bakit ito yung pinaka-shala na hotel dito? Ano kaya isang araw dito? Isang gabi dito? Habang naghihintay tayo, mag-story time muna tayo. Kahapon, nung nandun lang kami sa may lake, giisip kami, ba't kaya San Moon Lake to pinangalan? Bakit kaya, wala namang mukhang sun tsaka moon dito. Yun pala, yung story pala dito. Though based siya sa alamat, hindi siya kino-confirm ng history nila. Based daw sa legend nila, yung mga Thao tribe dito na original settlers dito sa San Moon Lake, ang common source of food nila yung paghahunt ng deer. Yung deer, nilid sila dito sa San Moon Lake. Nung napunta sila dito, na-discover nila na madaming fish dito. So yun na yung naging alternative food source nila aside from the deer. Tapos, nung na-realize nila na, ay, parang ang abundance naman nitong lake na to, dito na tayo mag-settle. Nag-settle sila sa Lalo Island. And then, kaya siya tinawag na San Moon Lake. Isang buong lake siya. Pero, nung mataas pa yung Lalo Island, yung isang side ng lake, mukha siyang sun. Tapos yung other side, mukha siyang moon. Kaso, nung 1930s, under Japanese rule, nagtayo ng dam yung government. That causes the water level to rise. Kaya medyo lumubog yung Lalo Island. Nag-submerge siya. Tapos ngayon, parang napagsama yung dalawang side ng lake.
Kaya siya tinawag na Sun Moon Lake. Amazing. Pero ngayon, siguro dati, mas prominent yung shape ng sun tsaka moon. Siguro dahil na din sa mga natural causes, ano na lang siya, naging scattered siya. Ayun. Kakasakay lang namin ng bus. Papunta na kami sa Issue Visitor Center. Tapos nandun yung sasakyan namin na shuttle papunta sa Alishan. 8 o'clock mo alas. Kaya may deer din ang design. Part ng legend nila. Pati yun deer. Nakarating nga kami ng 7:20. On time na naman ang bus. Galing. We're just waiting for the shuttle bus na tumating. 6739 papunta naman ang Alishan yun. It's a 3-hour commute. Kaya nagdala kami ng snacks, chips. Nakakatakot lang sila mag-call out pag hindi ka nakatap in. Talagang hihintayin ka nila. Oh my gosh, nakaka-anxiety. Ang anxiety. Kasi ikaw yung cause of delay. Ayaw nilang nadi-delay. Nasira yung schedule ng bus. Yun pala yung yung tricky dito. Yung kailangan lagi ka may easy card. Dahil yun yung itatap mo palagi sa bus. Buti na lang. Magaling to itinerary. Hindi lang. Hindi nga eh. See you in Alishan. I need a change. I need for something to happen to me without a warning. Walking the same steps every morning. I see all the same faces, but I don't even know them. I wanna change now, following the same trace. I'm stuck in a strange place, and I need a change now. Dito na kami sa Alishan Station. It's all the same. It's all Monday morning. Every weekday feels like the same to me. Nothing that takes me places where I've not been. Nothing that makes me see things that I've not seen. I wanna change now, following the same trace. I'm stuck in a strange place, and I need a change now. I wanna change now, following the same trace. Stuck in a strange place, and I need a change now. Tax daw ba? Ako salita. Tataka kami. Sabi ko, ba't parang naka-aircon? Tanghaling tapat, sobrang lamig. 15 degrees Celsius pala. Grabe. Ang ganda ng view dito. Tingnan mo. And I need a change now,
We're just in time. Aalis na yung train. Galing. Hindi ganun ka-crowded. Sa sobrang lamig, hindi nakakainis kahit madami pang tao dito. Saya. Thank you. Mainit. Dito. Yung mga design. Kahit saan, ayun. Hanggang. Well, at least it'd be. I mean, I haven't been on a bike. Actually, probably since I moved to France, which was like 4 years ago. Kakasakay lang namin ng train. About 6 minutes. 6 minute travel time papunta sa park To proper. like teach myself how. Going to the pass. Mas mainit pa dito sa train. Ang lamig, para kaming naka-aircon sa labas. Dito na kami ngayon sa loob ng trail. Grabe, sobrang magical. Ang tatangkad ng mga trees. Tatangkad ng mga trees. This is it. What a magical trail. Ha! Wow. Can we just stop here? Yun pala, yung trees na to, parang may urban legend or myth sila na na-develop kasi para siyang dalawang couple na nakaganon. So, husband and wife, and they're trying to cover which kung ano man yung nasa gitna na yan, trying to protect. Papalapit na tayo sa sister pond. Dalawang ponds siya na magkatabi. Tapos may dalawang version ng story ba't siya tinawag na sister ponds. Yung isang folktale sabi, yung dalawang magkapatid daw nilunod yung sarili nila to avoid a marriage na they don't like. Tapos yung isang version naman, nagpakamatay daw sila to resolve a love triangle. Parehong dark, parehong gruesome. Ayan, papunta na kami sa Magnolia Garden tsaka Chosen Temple. Yun lang. Yung ano pala, hindi nga lang namin sinakyan kasi nakakahilo daw. Pero may train na pwedeng sakyan from Chiayi papunta dito. Yung railway na yun, originally siyang pinut up ng mga Japanese kasi nakadiscover nga sila ng lush forest dito. So, nag-set up sila ng timber industry. And then, yung mga ibang puno actually dito, hindi ko sure kung dito sa Alishan or along the way papunta dito. Yung ibang puno, inintroduce dito ng mga Japanese. Dinala nila, in-import nila from Japan, tapos dito nila tinanim. Yung mga puno pala na nakikita dito, mix siya ng Formosan Red Cypress at saka Japanese cedar. So yun yung nasabi ko nga kanina, in-import nila dito yung puno nila para kasi parang maganda yung maganda yung location saka yung climate. Ano siya, conducive for growing Japanese cedar. Yun yung pangarap ko woods furniture. Cedar. So, meron ditong mix ng white and purple magnolia. Kapag pala full bloom siya, halos wala na daw makita sa puno tsaka sa leaves. Kasi talagang yung flower, nakokovera na yung mga puno. Yung mismong buong puno. Yeah. Purple magnolia.
Dan, swerte namin. Nakita pa rin kami kahit Kahit hindi di na siya, season. oo, hindi siya season na. Gusto ko maamoy. Sabi nila maganda lang yung scent ko. Tapos na-disappoint ka. Yan! Ay! Amoy ano? Amoy sausawan. Amoy suka. Ay! Amoy sausawan, no? Ano amoy? May kaamoy siyang prutas. Langka. Layo naman. Amoyin mo ng husto. Hindi, mas malapit sa ginger lab or ginseng. Amoy ginger. Amoy langka na ano. Yung hindi pa na gaganon. Magkaiba talaga kami ng naamoy. Pero may part na amoy sausawan na hindi suka. Diba? May sausawan. Tas, or parang amoy Chinese medicine. Chinese tea. Oo. Hindi Okay. amoy ano. Hindi amoy flower. Uy, okay lang. Magkaiba kasi yung amoy. So, titignan namin kung ano bang amoy nitong puti. White magnolia. Yan amoy flower. Lighter version ng sampagita nga. Ito. Oo nga, amoy simbahan. May simbahan. Amoy simbahan. Humahalimuya kayong sampagita na amoy. Okay. Nababawasan kapag ka nagwi-wither. Ay, laki ng ano, 500. Wasabi sausage with stick rice. Tumakon ko na akong sticker rice. Savory. Init! Init. It's good. Salty ang sausage. Pero, hindi ko pa nalalasahan yung wasabi for now. Baka subtle lang. Hap. Di ba nung nag-talk tayo, merong pagkain doon na pinartner sa suman yung karne? Mga northern region kaya ng Luzon yun. Siguro. Baka no. Baka may palitan ng... Ayun, nalasahan ko yung wasabi. Sarap. Sarap, nalasahan ko na yung wasabi. Damn. Damn. Love it. Nalasahan ko na yung wasabi na sa loob. Hindi na siya maalat lang. May complexity na. Pero hindi siya spicy. Tsaka yung, di ba, pag kumakain tayo ng wasabi, merong ano sa ilong. Parang pumapasok sa ilong. Walang ganun. Alright. Nice. Bought you. That's the white original lang in order. Meron siyang nilagay na sauce eh. And garlic. Tsaka cucumber. To make it fresh siguro kasi masyado na savory kapag ito lang. Hot, hot.
Ang galing, hindi lasang longganisa. Na-expect ko lasang longganisa eh. Kaya mo rin, binili natin yung sausage sa ano. Yung typical Taiwanese sausage. Hindi ganun yung lasa. Iba lasa nito. It tastes like a delicious sausage. It's not too peppery. That's a good chunk of meat. Hindi din siya naglalasog-lasog. And it's not too salty. Para ka lang nag-uulam ng masarap na sausage. It's good. Now that I think about it, para siyang spam ng Korean spam. Pero in a sausage form. Since hindi siya too salty, hindi din siya sobrang daming seasoning, pwede siyang i-partner kahit sa ang ulam or kahit sa anong dish. Ganun yung lasa niya. Millet donut. Hindi siya parang crunchy mga. Para siyang karyoka. Hindi siya crunchy mga. Hindi, iba. Kasi yung sa fried donut na natikman natin sa Shimending, soft yun eh. Ito, parang may pagkasuman. May stickiness yung texture. And sobrang light lang yung flavor. Hindi ganun katamis. Actually, hindi siya matamis. Hindi siya matamis. Parang kung ako, medyo ididip ko pa siya ng konti sa sugar. Ganun. Talaga pa tayo. That's good. Kahit hindi siya ganun katamis, it's still good with coffee or tea. Buti na lang bumili kami ng tea. This one is oolong tea pala. Wait lang. Alishan uno. Alishan. Ito. Alishan oolong tea. Iced tea yung binili ko. It's a refreshing kind of tea. Hindi lasang typical na tea. Lasa siyang specialized tea talaga. It's not bitter, pero lasa yung alam mo yung leafy taste nandun, pero bearable yung pagkati niya. Hindi kayong ganon. Perfect siya talaga dito sa donut. Order ako ng Alishan coffee. So, di ba yung coffee, siya, maganda siyang itanim sa mga highlands dahil nga sa temperature. Usually yung mga elevation na matataas, yun yung mga masarap ang kape. So, Alishan, being a highland, parang mukhang promising nga siya for a coffee. Mahal nga nung hand brew siya, pour over. Is 220 NTD. Parang almost 440 pesos sa pera natin. Parang nasa mga pinakamahal na coffee na na-try ko. Pero sana legit na Alishan beans. Para ma-judge ko talaga kung ano yung Alishan beans. Black coffee lang, walang nutrition. Try ko kung matitikman ko yung mga notes. Medyo fruity. Magugustuhan mo rin. Nandun yung natural sweetness and acidity. Kasi diba may mga harsh na acid na coffee na para ka na lang uminom ng ng literal na acid. Pero yung pag-balance, yung acidity bright, tapos lasa mo pa rin yung notes niya, yung fruity flavor. Sarap. Eh normally hindi ko bet yung mga fruity notes. Wow. It's really good. Try mo lang. Ayun nga, amoy fruit.
Walang bitterness, no? Parang nutty siya sa una. Tapos yung sa dulo, mild acidity nga. This is a good coffee. May fruity pa siyang notes. Fruity, nutty, acid sa dulo. Tapos magda-die down siya. It's a good note. Alo, hindi chocolate note. Ang galing. Benta pala siya ng beans. 100% Alison coffee. Guess how much? Ano lang yan 200 grams lang yan of coffee. 1.2 NTD. Almost 2.4 sa pera natin. Damn, girl. Kaya nag-settle kasi. Donut na lang. Mahal. Pangalawa ko na ito. Ang sarap. Gusto ko yung texture, yung parang in between siya ng donut and tinapay. Tapos yun nga, parang ano lang, parang konting refined sugar lang. Pero on its own, may lasa siya. Sarap. Kinain mo. Sabi mo na you can't believe na day 6 na bago ka pa nag-try ng scallion pancake. Scallion pancake. Nasa day 6 na kami pero ngayon pa lang kami magta-try ng scallion pancake. It's so good. Lightly salted siya. And very prominent yung scallion na lasa. Yung ano niya pa, yung texture niya pa, ang gusto ko dito. Parang siyang prata. Yung Indian prata, yung dough na tinry nila sa flat na iron, tapos tinost nila. Tapos mayroon siyang soft and crunchy texture pag kinain. It's good. Tinanong pa nga ako kung gusto ko ba daw ng soy sauce. Ano? Kasi lagi na namin naamoy yung soy sauce, nalalasahan yung soy sauce. This is a fresh taste of Taiwanese food. Nakita kaming school dito sa National Forest. Ang weird, akala namin nung una abandoned. Pero mukha kasing well-maintained, tapos mukhang gumagana. So a little bit of research, nalaman namin na yung school pala na to, mostly ang sinaserve yung anak ng mga workers dito sa forest. Tapos, madalas less than 20 students lang yung naka-enroll. And originally, nag-start siya noong 1914, nung Japanese colonial era, na ang sinaservicean din yung mga anak ng mga nag-work naman dito na Japanese nung time na yun.
Tapos interestingly, ito ang pinakamataas na elementary school sa buong Taiwan. Elevated at more than 2,000 meters high above sea level. Damn! Nandito tayo ngayon sa tinatawag nilang 1,000-year giant cypress. Dati ang tawag sa kanya Banzai nung panahon ng Japanese colonial era. Kasi ang tingin nila sobrang tanda, parang 10,000 years yung tanda ng puno. Tapos mukha siyang two arms na naka-raise ang hand. So mukha siyang tree na wini-wish ng good health ng emperor nila. Pero nung binisita na to ng isang high-ranking Japanese official, na-realize niya na mukha namang inappropriate yung Banzai na pangalan kasi hindi naman talaga siya 10,000 year old, 2,000 years old lang siya. Kaya ngayon ang tawag na sa kanya ay 1,000-year cypress tree. Tara. Ito pala yung Formosan Red Cypress. Shanglin Sacred Tree. Ang laki. Ina-admire namin yung beauty ng tree. Akalain mo yun. Ang mga puno, sila yung nakakapag-witness ng mga iba't ibang generation. Years after years after years of generations. Dito pa rin sila. Baka ito yung mga cypress din. Grabe yun. 1,000 year old na yung nasa image. Yung image na loob. Yung Buddha dun. We are done with Alishan. Tapos na kami. Okay din pala siya. Mga 2 to 3 hours din kaya mo siyang tapusin. Tapos may mga breaks pa yon. Kumain pa kami. Nag-sightseeing pa kami. Oh, pero kung gusto mong sayangin yung binayad mo, iskutin mo lang walang picture-picture isang oras. Oo. Tapos nakakatuwa kasi ang daming matatandang nag-hike. Parang alam mo yun, nakaka-inspire na kaya nilang ikutin lahat yun. So sa ngayon, magti-train na kami. Papuntang Shizuo! sa may tea farm. Bye later. Nakalimutan ko yung namin, yung booklet namin nung galing sa FanPass. Yun sana yung pang-stamp natin. May pages yun pwede sa stamps. Kaso, ito na lang yung pang-papastamp natin, yung tickets. Pang souvenir stamp. Hindi mo ba naiisip na baka hindi totoo tong nangyayari? Panaginip lang pala lahat. Teka lang. Ano ba? Panaginip lang pala lahat. Pagising na nakatulog tayo sa pagising natin malibay na. Tatawid na lang tayo. Laki mo na. yung pagbaba natin sa bus, nasa EDSA lang tayo. Tadan! Insert scary sound effect here. Baka panaginip lang pala lahat to. No? Tapos yung mga na-video natin, yung mga footages natin, black lang. Tapos pagising natin, 7 years old lang tayo. Ang daming plot twist, hindi pwede. Dapat isa lang. Dalawa. Pumili ka. Kaya masyadong too much. Masyado lang complex, Mahirap nang bumaba galing sa Airbnb namin. Kaya bibili na muna kami ng pagkain bago pumunta doon sa check-in place and mag-trail. Ay, dito na kami sa Airbnb namin. Kita niyo ba yung excitement sa mukha namin? Kasi we'll show you something. Yeah. Wait lang, sasabihin ko lang. Napakabait ng host namin. Siya na ang pinakamabait na host na na-experience namin kahit sa mga hotels. More than mas mabait pa sa hotel. Oo. Ang Tapos, bait ng hospitality niya. may sarili siyang tea. Bebenta. Ay, sorry.
Bebenta siya ng sarili tea. Yeah. Tatry namin pag nagustuhan namin, bibili kami sa kanya. Yes. And look at this view. Oh my gosh. Look at this view, man. Look. Shucks. Love, look, show them the tea farms. Pero huwag ka mag-alala, pupunta tayo dun. Okay. Miss Oh my Trail. gosh. Ang ganda. Ito lang ang bibigyan ko ng 5 stars sa lahat ng LSD. Sobrang bait. Grabe. Ang ganda. Ayun pala, wag lang kayo malilito kasi itong Shizuo, kahit ina-advertise siya sa Alishan sa Agoda, hindi na siya part ng Alishan Township. Chiayi County pa rin siya, pero hindi na siya kasama sa Alishan Township. And kailangan yung mag-bus from Alishan to here, mga 1 hour. Kulang-kulang 1 hour. Ito ko kasi Zuchi Township na tong lugar na to. Pero mas masasuggest pa rin talaga namin na dito na lang mag-book kasi grabe yung view. And kung nakulangan kayo ng paglalakad sa Alishan, maraming trail dito. Mamaya pupuntahan natin. Simulan namin, magpapahinga lang kami ng konti and then simulan na namin mag-trail habang may araw pa. Hopefully makita rin namin yung sunset. Sinisimulan na namin ng trail. Miss Trail muna. Tingnan namin kung saan papunta to. Sana di kami mamatay. May ibang bamboo to yun, tsaka bumagsak. Ang steep ng slope. Woo! Tubo yata kami sa trekking. Sobrang steep ng slope. Damn girl. Tsaka since nasa higher altitude tayo, Mas manipis ang mas hangin. nakakahingal. Tignan nyo to. Hindi lang mag-translate sa video pero Stairway to heaven. Kahit asawa ko mukhang hinihingal. Wait lang, saan ba yung ano natin? Saan ang ating... Pahinga muna. Hindi natin pwedeng tahakin ng buong ng T-trail. Taas masyado. Masyado mataas. Kunti trail. Liko tayo dun sa may pang sunset trail. Oo, dito sa gitna. Ay, ano ba yun? Sino yung sunset trail? Dito tayo. Yun. Yun na pareho ng ship. Nakabaliktad lang. So dapat dito tayo. Sa gitna yan. Okay. Kasi pag dito tayo, nasa baba na tayo ng sunset trail. Isa na naman po ang adventure ang ating tatahakin sa araw na ito. Titingnan po natin kung tayo ay maliligaw o dito na lang ba? Wag po. Wag po. Magpapapick up na lang kami ng helicopter. Okay. Okay. Hindi, ang maganda dito, bawat trail may indication tsaka English ang mga signages. So, hindi naman siguro tayo mawawala. Tingnan natin. Okay. Tara, Bye. tahakin na natin yan. Akyat muna kami. Ay, ito. Oh, buti mababa ang riser. Not too bad ang stairs. Thank God.
Hindi naman trekking to. Hiking with stairs. May lamok pa. Social na hike to kasi may hagdan. Di mo na ididil yung path sa bundok. Yun lang. Akala ko ba? Kala ko light trekking. Di yata natatapos ito. Aray, endless. Lambaw. May naririnig ba kayo? Oo. Hingal namin yun. Nang yaka, taas naman na. Akala ko ba light trail? May makikita na tayong main road. Humingi tayo sa kanila. Humingi na tayo ng saklaw. Hala! Hindi. Ay, may siyang right eh. My goodness. Buti may mga landing. Oo. Pahingahan. Ano sa kaya sinasabi nun? Private property siguro. Siguro. Mga tsaa eh. Masa ka dyan? Ito ang itsura ng sumakses. Hindi pa tayo tapos. Yan pa oh. Kaya, Hindi pa tayo tapos, Min. finally, may short section ng patag. Yes. Sana naglilid na to sa road. Hindi na namin babanatan yung cloud train. We are not trained for this. You okay with the camera? Ano, binablog mo yung sarili. Damn the stairs. Meron na main road na! Yes! Wala pa sa 1/4 yung T-trail na tinahak namin pero pagod na pagod kami. Tapos cloud trail pababa. Pero we cannot. We're not trained for that. Itong tatahakin namin. Going here, Sunset Trail, and then Sakura Trail, and then go back to Airbnb. Okay. So, Pero in dapat... fairness, masaya ako. At least may natapos tayo. Hindi nga eh. Pero at least may nagawa. Ayun pa, ang T-trail. Paangat pa to, ang T-trail. T-trail. Asan, pataas pa. Pero, Look, camper van. So most probably kakamping sila. nag-trail sila. Tapos ito yung ano nila. Pwede. Ito yung home base nila. Oo. Tapos dito rin pala, marami pa rin palang mga cedar. Hanggang dito sa, kahit hindi na siya part ng Alishan. Ang dami pa rin mga cedar. Cool. Maybe if we are in a much better Shape. shape, Pwede sana. pwede namin subukan. But Kaso masyadong mataas eh. Aakyat pa yan eh. hindi to kaya ng taong work from home. Ito pwede pa. Nagtatrabaho, nakatayo, naglalakad. This, No. I don't wanna die in a foreign country. Yeah. So, dito tayo. Yeah. We will choose the most sensible route for us. Yeah. Tara, Sana. let's go. Hi. Pababa na kami. We don't wanna die.
village. Ayan. Nakakita na kami ng tea leaves in person. Yung hindi pa dried. Hindi pa nga yata to for harvest eh. Mura pa. Akala ko pag main road, patag. Pataas din eh. Ano ba to? What did we sign up for? Wait lang. Malapit na kami sa Tugayog ng Tagumpay. Malapit na kami sa Success. Konti na lang. Saktong-sakto pa sunset na. Ito na yung sun, no? Pababa na siya. Lapit na siyang bumaba. Abangan na siguro namin ang sunset dito. Ang Tagumpay. Kinikilabutan ako eh. Ay, kasarap ng pakiramdam. Ay, Grabe, ang ganda. grabe. Nasa taas tayo ng bundok. Wow. Let's appreciate this for a minute, love. Wow. Let it be known na April 10. Friday? Saturday? Friday. Friday. Oo, April 10. April 10. Friday. Narating na mag-asawang Hermes at Christine. Ang tuktok ng tea farm. Hindi totoo yan. Yun pa yung tuktok. Nag-shortcut lang. Pero pwede na sa amin tong tuktok na to. Para sa mga Pangalawa sa tuktok. Pangalawa sa tuktok to. sobrang worth it ng pagod. Ganda. Kaya pala yung iba tinitiis yung sakit na nararamdaman nila. Ito pala yung feeling. Puro sarap lang ako eh. Upo-upo lang. Upo-upo lang, cellphone. Naka-hike na rin sa wakas. Finally, Hiking na rin to eh. hiking na talaga. Hindi ko naman plinano to, kala ko light trekking. Bullshit pala yun. Akala mo ano lang, lalakad lang ng ng maayos na path. Yun lang, ba't may tae? Nilalangaw ako. Parang fertilizer. Ba't dalawang sunset trail dito? Ito ba yung huli? Ayun na. Hindi, ano yan, yung pababa na. Nandito kami ngayon sa lugar na malayo sa city. Tinatry gumawa ng adventure. Ayun, sila pababa na sila. Look at the tea farm. Diretso pa tayo. Alam mo yung ano, yung parang anime na maliit na town. Ganito yung feeling. Ganito yung vibes. Madali ka lang machichismis dito, konti lang kayo eh. Oo, kilala ka. Oo. Perfect timing ang pag-akyat namin dahil dito ka, saan ka? Dito. Di ba Sunset Trail yun? Gagi, nagmamagaling pa ako. Perfect timing ang pag-akyat namin dahil pababa na ang araw. Sobrang magical. Grabe, tingnan mo. Kaya nga eh. Apat na araw kaming pinagkaitan ng araw sa Taipei. Ulan, hamog. Pinagbigyan tayo today. Thank you po. Ngayon po tayo sa Success. Worth it. Grabe yung view na to, teka. I-appreciate muna namin, wait lang. Masyadong maganda para lampasan lang.
ng Sunset Trail. Kaya nasa gitna kami ng tea farm. Ideal place nga kasi itong lugar na to grow tea because of high altitude. So nagde-develop ng intricate and complex flavor yung tea na dito ginogrow. Although wala siya sa Alishan Township, pwede pa rin siyang tawagin Alishan Tea. Minamarket pa rin nila yung products nila as Alishan Tea. Mag-aabang ng sunset. Ay, The sun is low. 5:54 sabi sa Google, around 6:12 mangyayari ang sunset. Dito na kami. We're waiting. Dito na kami mag-enjoy hanggang sa maggumabit, dumilim. The sun is low. Ito yung favorite time of the day ko, dusk. I never thought na may experience namin to in a different country and in such a beautiful view. Wow, so pretty. Pag pupunta kayo ng Taiwan, don't stay in Taipei. Gawan nyo ng paraan. Do your best. Ipisiksik nyo sa itinerary nyo ang Shizuo Alishan Sanmon Lake. kasi tingnan mo. Beautiful landscape. Tingnan mo. Damn. Tahimik. Na-experience natin yung lowest point ng Taiwan. Na-experience din natin. Hindi naman highest to. Pero at least na-experience natin yung highlands. So pretty. And just like that, lumubog na ang araw. Pabalik na kami sa B&B namin. Ang bilis. Yun, ganun-ganun lang yun. Such a magical time. Okay, Sam. Bye-bye. Balik na kami sa B&B. Pero may isa pa kaming trail na pupuntahan. Yun lang yung gagamitin namin trail pabalik. Hindi nga lang in full bloom ang cherry blossoms ngayon. Kaya patay yung mga trees. Pero in March, maraming taong pumupunta para puntahan yung Sakura Trail na yun. So kami pala ang hari at reyna sa lugar na to. Kasi we own the road. Wala kaming kasabay maglakad. Wala ding sasakyan. Wala rin sasakyan. This is our place. This is our town. Damn. Ang saya. Ba yan lahat? Ito ang masayang i-walk trip. Kasi malamig na, wala pang tao, yung ambience, yung view, lahat. This is a perfect place. This is a perfect place to relax. Pero feeling ko pag summer, hindi siya ganun ka-enjoyable. Mamimili ka talaga ng season. Kaya nga sabi ng mga tourist guide, huwag kang pupunta dito ng summer. Although sanay naman na tayo sa ganun, sa mala-impyernong summer. Pero mas comfortable kapag ka ganitong oras pupunta. Mga gantong panahon pupunta. At least madaming ma-enjoy, ganyan. Yun nga lang, unpredictable yung weather. Minsan uulan, ganyan. Tapos talagang lang kami ngayon, blessed lang kami today kasi nagpakita yung araw. Pero sa mga previous days, lagi na lang pagka aalis kami ng umaga, umuulan. Tapos kahit may forecast ng scattered thunderstorms ng hapon, wala kahit isa. Sobrang perfect ng weather. Nung nag-book nga ako ng April trip, ito talaga ina-expect ko.
I'm happy na kahit last leg na ng trip namin, nakuha namin. Yes. Sweet spot. So happy. Liit na parang city na yan. Ay parang village dyan sa baba. Diyan kami galing pagbaba ng bus. At nandito kami ngayon. Wow. Wow, what a beautiful place. We can't get enough of it. Shiba Wufeng Temple. Walang nag-offer ngayon kasi gabi na. Pero nasa gitna din siya ng Shizuo. Ganda ng ano. Ganda ng color, sobrang vibrant. And nandun yung mga icons nila nasa bubong. Hindi nga lang masyadong kita because walang zoom. Diyan kami nakastay, Sangting BNB. Ang bait Akit na kami host. dyan. Best host. Nag-e-effort talaga siya. Yan. Diyan kami. Gabi na. And it's still magical. Yes. The mo. Ang lakad nga namin pang baby steps lang kasi we just take it all in. Because alam mo yung perfect na description dito? Ang majestic niya. Yun lang talaga. Can't get enough of it. Breathtaking. Amazing. Ewan ko, hindi natatapos yung ganda. Akala ko yung sunset na yung climax. Ewan ko, ang ganda pa rin ito.